Malagim na Bawang Episode 3. Mga Mata ng Takot, isang nakakagigil na kwento ng multo. Isang mahalumigmig na gabi ng tag-araw nang biglang nagising ang batang si JK sa paglangit-ngit ng pinto ng kanyang kwarto. Bumibilis ang tibok ng puso niya habang nakaupo sa kama, kumukurap-kurap ang mga nalalabing tulog. Nararamdaman niya ang bigat ng isang taong nakaupo sa paanan ng kanyang kama, at ang una niyang naisip ay ang kanyang ina na nag-check-in sa kanya. Ngunit nang mag-adjust ang mga mata ni JK sa dilim, napagtanto niyang hindi ito ang kanyang ina. Sa halip, sinalubong siya ng nakakagigil na tingin ng isang batang walang mata, halos kay dad niya, nakaupo roon. Ang kanyang walang laman na mga saksakan ay tila tumago sa kadiliman, at naramdaman ni JK ang panginginig na dumaloy sa kanyang gulugod. Inabot ng batang walang mata ang kanyang kamay, may hawak na isang maliit na kahon. Nag-alinlangan si Jake, hindi alam kung ano ang gagawin. Dahan-dahan niyang inabot, nanginginig ang kanyang mga daliri habang nakadikit sa kahon. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, umatras ang bata. "Ibigay mo," sabi ni Jake, ang boses niya ay halos pabulong. Pagkatapos, sa isang kisap mata, nawala ang bata, naiwan lamang ang mahinang bakas kung saan siya nakaupo sa kama. Umupo roon si Jake, ang kanyang puso ay tumitibok. Hindi sigurado kung ang kanyang naranasan ay totoo o isang pandaraya lamang ng kanyang imahinasyon. Muli siyang humiga, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na panaginip lang ang lahat. Ngunit sa pagpikit niya, nananatili ang alaala ng batang walang mata, na parang multo. Lumipas ang mga oras, ngunit hindi nakatulog si Jake. Pumihit siya at tumalikod at ang imahe ng batang walang mata ay nasunog sa kanyang isipan. Sa wakas, habang ang unang liwanag ng bukang liwayway ay nagsimulang magsala sa kanyang bintana, naanod siya sa isang hindi mapakali na pagkakatulog. Nang magising si Jake kinaumagahan, hindi niya maalis ang pakiramdam na may hindi tama. Ang mga kaganapan sa nakaraang gabi ay tila isang malayong alaala, ngunit isang pakiramdam ng pagkabalisa ay nanatili. Sinubukan niyang itabi ito habang ginagawa niya ang kanyang araw, ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maalis ang pakiramdam na siya ay pinagmamasdan. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa kama, hindi napigilan ni Jake na makaramdam ng takot na gumagapang sa kanya. Sinubukan niyang huwag pansinin, ibinaon ang sarili sa ilalim ng mga takip at mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Pero kahit anong pilit niya, hindi niya maalis ang pakiramdam na hindi siya nag-iisa. At pagkatapos, nang malapit na siyang matulog, naramdaman niya ito. Ang bigat ng isang nakaupo sa kanyang kama, ang banayad na paglilipat ng kutson sa ilalim niya. Bumilis ang tibok ng puso niya nang dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata, natatakot sa maaaring makita niya. At naroon siya, ang batang walang mata, muling nakaupo sa paanan ng kanyang kama. Napabuntong hininga si JK sa kanyang lalamunan habang nakatitig sa walang laman na mga saksakan ng bata, nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. "Sino ka?" bulong ni Jake, nanginginig ang boses sa takot. Walang sinabi ang bata, tanging iniabot niya ang kanyang kamay sa maliit na kahon na nasa harapan niya. Nag-alinlangan si Jake, hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit may nagtulak sa kanya na abutin, kunin ang kahon, at tingnan kung ano ang nasa loob. Habang dumampi ang kanyang mga daliri sa malamig na metal ng kahon, naramdaman ni Jake ang pagdagsa ng kuryente sa kanya. Napabuntong hininga siya, binawi ang kamay na parang nasusunog. At pagkatapos, ganoon na lang, wala na ang bata. Napakurap si Jake, kinusot ang mga mata sa hindi makapaniwala. Panaginip lang ba ang lahat? O may mas masama bang nilalaro? Nakahiga siya roon ng ilang oras, hindi maalis ang pakiramdam ng pagkabalisa na namuo sa kanya na parang mabigat na kumot. Nang maglaon, nanalo ang pagkahapo at si Jake ay nakatulog ng mahimbing. Ang imahe ng batang walang mata ay sumunog sa kanyang isipan. Ngunit kahit sa kanyang panaginip, ramdam niya ang presensya ng bata na nakakubli sa gilid ng kanyang kamalayan. At habang lumalalim ang gabi, hindi maiwasan ni Jake na mag-isip kung talagang makakalaya na ba siya sa nakakatakot na titig ng batang walang mata. 5 taon na ang lumipas mula noong nakakatakot na gabing iyon. Ngunit ang alaala ng batang walang mata ay nananatili pa rin sa isip ni Jake na parang multo na bulong. Halos kumbinsihin niya ang sarili na isa lang itong panaginip hanggang sa muling yumanig sa kanyang kaibuturan. Nakakatamad na hapon noon at ang kasintahan ni Jake, si Emma, ay dumating para gumawa ng takdang aralin. Nang matapos ang kanyang mga takdang aralin, nagpasya siyang umidlip habang hinihintay siyang sunduin siya ng kanyang mga magulang. Pinagmasdan siya ni Jake na natutulog, nakaramdam siya ng kasiyahan. Ngunit panandalian lang ang kanyang katahimikan nang biglang umupo si Emma, nanlaki ang mga mata sa takot.
Itinuro niya ang sulok ng silid kung saan nakasalubong ng dingding ang kisam. Nanginginig ang boses habang nagsasalita. Sa sulok, bulong niya, "I saw him. The eyeless boy is staring at me." Uminit ang dugo ni Jake nang maalala niya ang sariling pagkikita nila ng batang walang mata. Sinubukan niyang iwaksi si Emma sa kanyang pagkatulala, ngunit tila napako siya sa lugar kung saan niya nakita ang multo na aparisyon. Nang tuluyang makaalis si Emma dito, halatang kinilig siya. Ikinuwento niya ang kanyang karanasan kay Jake, at hindi niya maiwasang makaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Tila ang batang walang mata ay higit pa sa isang katang-isip lamang ng kanyang imahinasyon. Habang lumalalim ang gabi, hindi na napigilan ni Jake ang pagkabalisa na bumabalot sa kanya. Hindi niya maiwasang magtaka kung pinagmamasdan pa rin sila ng batang walang mata na nakatago sa labas ng kanyang paningin. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Jake sa kama, hindi niya maalis ang pakiramdam na may kakaiba. Pumihit siya at lumingon, hindi makahanap ng komportableng posisyon. Ang kanyang isip ay tumatakbo sa mga iniisip ng batang walang mata. At pagkatapos, nang malapit na siyang matulog, narinig niya ito. Isang mahinang pagkamot na tunog ang nagmula sa sulok ng silid kung saan nakita ni Emma ang batang walang mata. Bumibilis ang tibok ng puso ni Jake. Habang pilit siyang nakikinig, ang tunog ay lumalakas at mas mapilit sa bawat sandali na lumilipas. Nais niyang bumangon upang mag-imbestiga, ngunit ang isang pakiramdam ng pangamba ay nag-ugat sa kanya sa lugar. Nakahiga siya roon, paralisado sa takot, habang palakas ng palakas ang tunog ng kalmot hanggang sa parang nag-echo sa loob ng kanyang ulo. At pagkatapos, tulad ng biglaang nagsimula, huminto ang pagkamot. Nakahiga roon si Jake, ang puso niya ay kumakabog sa dibdib, hindi sigurado sa susunod na gagawin. Napasulyap siya sa orasan sa kanyang nightstand, ang mga numero ay kumikinang sa dilim. Lampas hating gabi na at alam ni Jake na hindi siya makakatulog ngayong gabi. Habang nakahiga siya roon, nakikinig sa tunog ng sariling paghinga, hindi napigilan ni Jake ang pakiramdam na siya ay pinagmamasdan. Nilibot niya ang paningin sa paligid ng silid, ang kanyang mga mata ay lumilibot mula sa anino hanggang sa anino, naghahanap ng anumang palatandaan ng batang walang mata. Ngunit walang laman ang silid, maliban kay Jake, at ang mahinang liwanag ng buwan na tumatago sa mga kortina. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, handang magpahinga, ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maalis ang pakiramdam ng pagkabalisa na namuo sa kanya na parang isang makapal na ulap. Lumipas ang mga oras, ngunit hindi nakatulog si Jake. Nakahiga siya roon, ang kanyang isip ay tumatakbo sa mga iniisip ng batang walang mata, hanggang sa wakas, nang magsimulang magsala ang unang liwanag ng bukang liwayway sa kanyang bintana, naanod siya sa isang hindi mapakali na pagkakatulog. Nang magising siya kinaumagahan, naramdaman ni Jake na hindi siya nakatulog. Bumangon siya sa higaan, mabigat at matamlay ang kanyang katawan, na para bang nabibigatan sa mga pangyayari noong nakaraang gabi. Inilibot niya ang paningin sa buong silid, kalahating inaasahan na makikita ang walang mata na batang lalaki na nakakubli sa mga anino. Ngunit walang laman ang silid, maliban sa mahinang liwanag ng umaga na pumapasok sa bintana. Umiling si Jake, pilit inaalis ang hamog na tulog na nananatili pa rin sa kanyang isipan. Kailangan niyang maghanda para sa susunod na araw, ilagay sa likuran niya ang mga pangyayari noong nakaraang gabi, at tumuon sa kasalukuyan. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya maalis ang pakiramdam na ang batang walang mata ay naroon pa rin, nanonood at naghihintay. Ang kanyang mga bakanting saksakan ay napuno ng mapang-akit na enerhiya na tila tumatago sa kaluluwa ni Jake. Habang naghahanda para sa paaralan, hindi maiwasan ni Jake na mag-isip kung makakatakas pa ba siya sa nakakatakot na titig ng batang walang mata. O kung marahil siya ay nakatadhana na minumulto ng alaala ng nakamamatay na pagtatagpo na iyon sa natitirang bahagi ng kanyang mga araw. Sa paglipas ng panahon, umuunlad ang relasyon ni na Jake at Emma, at kalaunan ay lumipat sila sa tahanan ni Jake noong bata pa, kung saan nananatili pa rin ang alaala ng batang walang mata na parang anino sa gabi. Ngunit hindi nagtagal ay muling nagambala ang kanilang mapayapang pag-iral. Ang kanilang anak na babae, si Lily, ay 2 taong gulang pa lamang nang magsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Gabi-gabi, tulad ng pag-andar ng orasan, nagigising siya at nagsimulang makipag-usap sa isang tao o isang bagay sa kanyang silid. Tinanggihan ito ni na Jake at Emma bilang sobrang aktibong imahinasyon ng isang bata noong una, ngunit habang nagiging madalas ang pag-uusap ni Lily, hindi nila maaaring baliwalain ang nakakatakot na pagkakatulad sa sariling pagtatagpo ni Jake. Isang gabi, hindi na napigilan ni Jake ang pag-usisa,
Nagpasya si Jake na tanungin si Lily kung sino ang kanyang kausap. Ang kanyang tugon ay nagpalamig sa kanyang gulugod. "It's a little boy," sabi ni Lily. Inosente ang boses ngunit may bahid ng lungkot. Nawala siya at hinahanap ang mommy niya. Sina Jake at Emma ay nagpalitan ng isang kinakabahang sulyap. Ang kanilang mga isipan ay tumatakbo sa mga posibilidad. Hindi kaya ito ang batang walang mata? Nagpatuloy ang gabi-gabing pag-uusap. Bawat isa ay mas nakakabagabag kaysa sa huli. Hanggang sa wakas ay nagpasya sina Jake at Emma na umalis ng bahay at sa kanilang sariling lugar. Ngunit hindi nila alam na may ibang plano ang batang walang mata. Ang paglipat sa kanilang bagong tahanan ay isang napakahirap na gawain na puno ng mga kahon at kasangkapan na ililipat. Ngunit sa pag-aayos nina Jake at Emma sa kanilang bagong kapaligiran, hindi nila maalis ang ginhawang dumaan sa kanila. Sa wakas, naisip nilang may iwan nila ang alaala ng batang walang mata. Si Lily naman ay tila yumabong sa kanilang bagong tahanan. Mahimbing siyang nakatulog sa buong gabi. Ang pakikipag-usap niya sa misteryosong batang lalaki ay isang bagay na sa nakaraan. Nakahinga ng maluwag sina Jake at Emma, na kumbinsido na sa wakas ay nakatakas na sila sa mahigpit na pagkakahawak ng supernatural. Ang paglipat sa kanilang bagong tahanan ay dapat na isang bagong simula para kina Jake, Emma at Lily. Inaasahan nila na ang pag-iwan sa mga alaala ng batang walang mata ay maghahatid sa kanila ng kapayapaan at katahimikan. Ngunit sa paglipas ng mga araw ay naging mga linggo, hindi nagtagal ay napagtanto nila na ang kanilang mga problema ay hindi pa tapos. Ang kanilang bagong tahanan ay isang kakaibang dalawang palapag na bahay na matatagpuan sa dulo ng isang tahimik na kalye. Mayroon itong maluwag na balkonahe sa harap at isang maluwang na likod bahay kung saan maaaring maglaro si Lily. Sa loob, maliwanag at maaliwalas ang mga silid, puno ng sikat ng araw na pumapasok sa mga bintana. Habang binabaklas nina Jake at Emma ang kanilang mga gamit, hindi nila maiwasang makaramdam ng pananabik sa kanilang bagong buhay. Naisip nila ang mga hapunan ng pamilya sa paligid ng mesa sa kusina, mga tamad na hapon sa likod bahay, at mga kwentong bago matulog sa maaliwalas na kwarto ni Lily. Ngunit nang magsimulang lumubog ang araw sa kanilang unang gabi sa kanilang bagong tahanan, nakaramdam ng pagkabalisa sina Jake at Emma. Ang mga anino ay tila humahaba at ang bahay ay biglang nadama na mas malaki at mas nagbabala kaysa sa mga oras ng liwanag ng araw. "First night lang kasi natin," sabi ni Emma, na pilit pinapakalma ang sarili gaya ni Jake. "Masanay na tayo." Ngunit kahit nasubukan nila, hindi nila maalis ang pakiramdam ng pagmamasid ng isang bagay na nagkukubli sa hindi nakikita. Nang gabing iyon, habang nakahiga sila sa kama, nahirapang makatulog sina Jake at Emma. Bawat langit-ngit ng mga tabla sa sahig at bawat bugso ng hangin na dumadagundong sa mga bintana ay tila nagpapagulo sa kanilang mga ugat. "I'll go check on Lily," biglang sabi ni Jake na hindi na makayanan ang katahimikan. Tumango si Emma, nagpapasalamat sa pagkagambala. Pinagmasdan niya ang paglabas ni Jake mula sa kama at tinahak ang daan patungo sa silid ni Lily. Mataman siyang nakinig, pinipilit na marinig ang anumang tunog na maaaring magpahiwatig ng problema. Ngunit ang tanging narinig niya ay ang tahimik na pag-ungol ng boses ni Jake habang kinakausap nito si Lily at ang mahinang hagikik ng kanilang anak bilang tugon. Napangiti si Emma sa sarili, nakaramdam siya ng ginhawa. Siguro magiging okay ang lahat pagkatapos ng lahat. Ngunit nang bumalik si Jake sa kanilang silid at muling umakyat sa kama, hindi napigilan ni Emma ang pakiramdam na may nangyari. Nakahiga siya roon, nakatitig sa kisame. Tumatakbo ang isip niya sa mga iniisip tungkol sa batang walang mata at sa nakakatakot na presensya na sumunod sa kanila mula sa dati nilang tahanan. At pagkatapos, nang malapit na siyang matulog, narinig niya ito. Isang mahinang bulong, halos hindi maririnig sa tunog ng sarili niyang paghinga. Natigilan si Emma, ang kanyang puso ay tumitibok sa kanyang dibdib. Pinilit niyang makinig, nakatutok ang kanyang mga tainga upang mahuli ang anumang tunog na maaaring magpahiwatig ng panganib. At muli niya itong narinig, lalong lumalakas at mapilit ang bulong sa bawat sandali na lumilipas. "Mommy," sabi nito, mahina ngunit hindi mapag-aalinlanganan ang boses. Nanlamig ang dugo ni Emma habang nakaupo sa kama, nanlalaki ang mga mata sa takot. Napasulyap siya kay Jake, ngunit mahimbing pa rin itong natutulog. Hindi napapansin ang pabulong na boses na pumupuno sa silid. "Mommy," muling sabi ng boses, mas malapit sa pagkakataong ito. Napabuntong hininga si Emma sa kanyang lalamunan nang lumingon siya sa paanan ng kama. Doon, sa kadiliman, nakatayo ang hindi mapag-aalinlanganang figura ng batang walang mata. Gusto niyang sumigaw, gisingin si Jake at tumakas mula sa silid.
Ngunit isang pakiramdam ng pagkalumpo ang humawak sa kanya sa lugar. Natatakot lamang siyang nanonood habang papalapit ang walang mata na batang lalaki. Ang walang laman na mga saksakan nito ay nakadikit sa kanya na may matinding intensidad. At pagkatapos, tulad ng biglaang pagpapakita niya, ang batang walang mata ay nawala. Naiwan si Emma na mag-isa sa kadiliman. Nakahiga siya doon, nanginginig sa takot, hindi makagalaw habang nagre-replay sa kanyang isipan ang mga pangyayari noong gabi. Gusto niyang maniwala na ang lahat ay panaginip lamang, isang trick ng kanyang sobrang aktibong imahinasyon. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niya ang katotohanan. Ang batang walang mata ay totoo at sinundan niya sila sa kanilang bagong tahanan. Kinaumagahan, sinubukan ni Emma na alisin sa isip niya ang mga pangyayari noong nakaraang gabi habang ginagawa niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Naghanda siya ng almusal para kay Lily, tinulungan siyang maghanda para sa daycare, at sinubukang kumilos na parang normal ang lahat. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya maalis ang pakiramdam ng pagkabalisa na bumabalot sa kanya na parang madilim na ulap. Bawat anino ay tila pinanghahawakan ang pangako ng pagbabalik ng batang walang mata, at bawat bulong ng hangin ay nagbabadya ng panganib. Sa paglipas ng araw, nagsimulang magulo ang nerbiyos ni Emma. Napatalon siya sa kaunting tunog, tumatakbo ang kanyang isip sa mga iniisip ng batang walang mata at ang takot na dinala nito sa kanilang buhay. Pag-uwi ni JK mula sa trabaho ng gabing iyon, hinihintay siya ni Emma sa kusina, nanginginig ang mga kamay niya habang binuhusan ang bawat isa ng isang baso ng alak. "Kailangan nating mag-usap," sabi niya, halos hindi pa bulong ang boses niya. Kumunot ang noo ni Jake, kumunot ang noo sa pag-aalala. Anong mali? Huminga ng malalim si Emma, pinatibay ang sarili sa kanyang sasabihin. "Nakita ko na siya," sabi niya sa wakas. "The eyeless boy. Nasa kwarto namin siya kagabi." Nanlaki ang mata ni Jake sa gulat. "Seryoso ka?" Gulong-gulo ang isip niya sa hindi makapaniwala. Paano kaya nasundan sila ng batang walang mata dito? Wala bang takas mula sa kanyang nagmumulto na presensya? Tumango si Emma, kabog ng dibdib niya. "I know it sounds crazy, but I saw him. He was standing at the foot of our bed, just watching me." Inabot ni Jake at hinawakan ang kamay niya. Mainit at nakakapanatag ang yakap nito. "We'll figure this out," sabi niya, ang boses niyang may determinasyon. "Aalamin natin kung sino siya at kung bakit siya nandito at papaalisin natin siya." Ngunit sa kaibuturan, hindi maalis ni Emma ang takot na bumalot sa kanya na parang nakakasakal na kumot. Alam niya na ang kanilang mga problema ay malayo pa at na ang presensya ng batang walang mata ay patuloy na magmumulto sa kanila hanggang sa matuklasan nila ang katotohanan. At kaya, habang nakaupo sila roon sa madilim na ilaw ng kanilang kusina, nakipagkasundo sina Emma at Jake na harapin ang walang mata na batang lalaki, anuman ang mangyari. Hindi nila alam kung paano nila ito gagawin o kung anong mga panganib ang maaari nilang harapin habang nasa daan. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi sila titigil hanggat hindi nila pinaalis ang batang walang mata sa kanilang buhay. Lumipas ang mga linggo mula nang makatagpo ni Emma ang walang mata na batang lalaki sa kanilang bagong tahanan. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap na ipagpatuloy ang normal na buhay, ang anino ng takot na dulot ng nakagigimbal na presensya ay nananatili sa ibabaw ni na Jake at Emma na parang isang makapal na ulap. Bawat langit-ngit ng mga tabla sa sahig at bawat pagkislap ng paggalaw sa sulok ng kanilang mga mata ay nagpapadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Habang ang mga araw ay naging gabi, ang dati nilang mapayapang tahanan ay naging isang larangan ng digmaan ng takot at kawalan ng katiyakan. Si Lily, na napakabata para maunawaan ang bigat ng sitwasyon, ay nagpatuloy sa paglalaro at pagtawa na parang walang mali, hindi napapansin ang takot na nakatago sa kabila ng kanyang pangunawa. Ngunit alam ni na Jake at Emma na hindi nila maitatago sa kanya ang katotohanan magpakailanman. Kailangan nilang humanap ng paraan para harapin ang batang walang mata at palayasin siya sa kanilang buhay minsan at magpakailanman. Kaya't nagsimula silang magsaliksik sa mga misteryong nakapalibot sa kanyang presensya. Naghahanap ng anumang palatandaan na maaaring humantong sa kanila sa katotohanan. Ang kanilang paghahanap ay humantong sa kanila sa isang paikot-ikot na landas ng kawalan ng katiyakan habang muli silang nagsusuklay sa mga lumang record at archive sa paghahanap ng mga sagot. Nakipag-usap sila sa mga kapitbahay at lokal na istoryador, umaasa na may makapagbibigay liwanag sa misteryosong figura na bumabagabag sa kanilang bawat pagising. Ngunit habang hinahanap nila, mas naging mailap ang katotohanan. Walang mga tala ng isang batang lalaki na tumugma sa paglalarawan ng batang walang mata,
at walang binanggit na sinumang namatay sa kanilang bagong tahanan. Para siyang nagmaterialized out of thin air, na wala ang pinanggalingan niya sa paglipas ng panahon. Dahil sa bigo at desperado, sina JK at Emma ay bumaling sa mas hindi kinaugalian na mga pamamaraan sa kanilang paghahanap ng mga sagot. Kumonsulta sila sa mga psychic at medium, umaasa na ang isang taong may koneksyon sa mundo ng mga espiritu ay maaaring makapagbigay sa kanila ng ilang pananaw. Ngunit ang mga sagot na kanilang natanggap ay nagsilbi lamang upang palalimin ang misteryo. Ang ilan ay nagsabi na ang batang walang mata ay isang nawawalang kaluluwa na nakulong sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga patay. Iminungkahi ng iba na siya ay isang masamang nilalang na hinila papunta sa kanilang tahanan ng ilang hindi nakikitang puwersa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitindi ang tensyon sa kanilang tahanan hanggang sa parang nasasakal sila sa bigat nito. Ang dating masayang buhay ni na Jake at Emma ay nasira dahil sa presensya ng batang walang mata at alam nilang hindi sila magpapatuloy ng ganito magpakailanman. At pagkatapos, isang gabi, habang nakahiga sila sa kama, hindi makatulog, narinig nila ito. Isang mahinang bulong, halos hindi marinig sa tunog ng kanilang sariling paghinga. Bumilis ang tibok ng puso ni Emma habang nakaupo sa kama, nalalaki ang mga mata sa takot. Napasulyap siya kay Jake, ngunit mahimbing pa rin itong natutulog, panay ang paghinga at pantay. Muling dumating ang bulong, mas malapit sa pagkakataong ito, at naramdaman ni Emma ang lamig sa kanyang gulugod. Gusto niyang sumigaw, gisingin si Jake at tumakas mula sa silid. Ngunit isang pakiramdam ng pagkalumpo ang humawak sa kanya sa lugar. At pagkatapos, bigla niya itong nakita. Ang batang walang mata ay nakatayo sa paanan ng kanilang kama. Ang walang laman ng mga saksakan ay nakadikit sa kanya ng may matinding intensidad. Napabuntong hininga si Emma sa kanyang lalamunan habang nakatitig sa aparisyon sa kanyang harapan. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng titig nito at ang lamig ng presensya nito na parang nakakasakal na kumot. At pagkatapos, tulad ng biglaang pagpapakita niya, ang batang walang mata ay nawala. Naiwan si Emma na mag-isa sa kadiliman. Nakaupo siya doon, nanginginig sa takot, hindi makagalaw habang nagre-replay sa kanyang isipan ang mga pangyayari noong gabi. Alam niyang kailangan niyang sabihin kay Jake ang nangyari para harapin ang realidad ng kanilang sitwasyon. Ngunit may bahagi sa kanya ang natatakot sa maaaring sabihin nito. Ngunit habang tinitingnan niya ito na nakahiga sa tabi niya, payapa ang mukha nito sa pagtulog, alam niyang hindi na niya maitatago ang katotohanan sa kanya. Inabot niya ito at marahang yugyog ang balikat nito. Ang boses nito ay halos hindi naaayon sa bulong. Jake, Anya, nanginginig ang boses sa takot. Jake, gising na. Gumalaw si Jake, namumungay ang mga mata. Ano ito? Tanong niya, nahihilo ang boses sa pagtulog. Huminga ng malalim si Emma, pinatibay ang sarili sa kanyang sasabihin. Nakita ko na siya, sabi niya sa wakas. Yung eyeless boy, nasa kwarto na naman natin. Nanlaki ang mga mata ni Jake sa pagkabigla nang makaupo siya. Tinitigan niya ang dilim. Nasaan na siya? Tanong niya, puno ng urgency ang boses. Wala na siya, sagot ni Emma na halos hindi marinig ang boses. Pero andito siya, nakita ko siya. Inabot ni Jake at hinawakan ang kamay niya. Mainit at nakakapanatag ang yakap nito. We'll figure this out, sabi niya, ang boses niyang may determinasyon. Aalamin natin kung sino siya at kung bakit siya nandito at papaalisin natin siya. Ngunit sa kaibuturan, hindi maalis ni Emma ang takot na bumabalot sa kanya na parang bigat. Alam niya na ang kanilang mga problema ay malayo pa at na ang presensya ng batang walang mata ay patuloy na magmumulto sa kanila hanggang sa matuklasan nila ang katotohanan. At kaya, habang nakaupo sila roon sa kadiliman, nakipagkasundo sina Emma at Jake na harapin ang walang mata na batang lalaki, anuman ang mangyari. Hindi nila alam kung paano nila ito gagawin o kung anong mga panganib ang maaari nilang harapin habang nasa daan. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi sila titigil hanggat hindi nila pinaalis ang batang walang mata sa kanilang buhay. Ang araw sa umaga ay nasala sa mga kurtina na nagliliwanag sa maliit na bayan kung saan nakatira sina Jake at Emma. Ito ay isang araw tulad ng iba pang araw, ngunit ang mga kaganapan ng nakaraang gabi ay mabigat pa rin sa kanilang isipan. Nakita na naman nila ang batang walang mata, ang kanyang nakakabigla na presensya ay palaging nagpapaalala ng kadiliman na nakatago sa kabila ng kanilang pangunawa. Habang nakaupo sila para sa almusal, ang kanilang mga iniisip ay natupok ng misteryo ng batang walang mata at ang desperadong pangangailangan na makahanap ng solusyon. Ngunit habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga plano para sa susunod na araw,
isang katok sa pinto ang sumabad sa kanilang pag-uusap. Napasulyap si Emma kay Jake, nakakunot ang noo sa pagkalito. Pambihira para sa kanila na magkaroon ng mga bisita sa madaling araw, lalo na sa isang araw ng linggo. Tumayo si Jake mula sa mesa at tinungo ang pinto. Ang kanyang puso ay tumibok sa pananabik. Hindi siya sigurado kung ano ang aasahan. Ngunit naramdaman niya na kung sino man ang nasa kabilang panig ng pintong iyon ay maaaring may hawak ng susi upang mabuksan ang mga sikreto ng batang walang mata. Pagbukas niya ng pinto, nakita ni Jake ang kanyang sarili nakaharap ang isang estranghero. Siya ay isang matangkad na lalaki na may weathered face at isang mabait na ngiti. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa init na nagpatahimik kay Jake. Magandang umaga, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay palakaibigan, ngunit may bahid ng misteryo. My name is Samuel. I was wondering if I can have a word with you and your wife. Ibinalik ni Jake ang tingin kay Emma, na tumabi sa kanya, puno ng pag-usisa ang ekspresyon nito. Of course, Anya, sumenyas na pumasok si Samuel. Habang papunta sila sa sala, umupo si Samuel sa sopa. Tinitigan ng mga mata ang silid na may interes. Tila kinukuha niya ang bawat detalye, na parang may hinahanap na siya lang ang nakakakita. Sana hindi ako nakikialam, sabi ni Samuel, malumanay, ngunit puno ng layunin ang boses. Pero hindi ko maiwasang mapansin na parang problemado kayong dalawa. Nagpalitan ng nerbiyos na sulyap sina Jake at Emma, hindi sigurado kung paano tutugon. Hindi nila sinabi kahit kanino ang tungkol sa kanilang pakikipagtagpo sa batang walang mata, sa takot na sila ay iwaksi bilang baliw o delusional. Ngunit may isang bagay kay Samuel na nagpagaan sa kanila, isang pakiramdam ng pangunawa na tila nagniningning mula sa kanya na parang nakaaaliw na kumot. We've been having some strange experiences lately, sabi ni Emma sa wakas. Ang boses niya ay halos pabulong. May something sa bahay natin. Something otherworldly. Tumango si Samuel, seryoso ang ekspresyon. May naramdaman ako, sabi niya. Ako ang matatawag mong sensitive. Mayroon akong regalo para makita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Nagpalitan ng pagtataka sina Jake at Emma. Nakarinig na sila ng mga psychico at medium dati, ngunit hindi pa nila nakilala ang sinumang nag-aangking may ganoong kakayahan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jake, napukaw ang kanyang pag-usisa. Huminga ng malalim si Samuel, na parang nag-iisip. Naniniwala ako na ang iyong tahanan ay pinagmumultuhan, sabi niya sa wakas. Ngunit hindi sa pamamagitan ng anumang espiritu. Mayroong isang bagay na madilim at mapang-akit na nakatago sa mga anino. Isang bagay na nagpapakain sa takot at negativity ng mga nakapaligid dito. Uminit ang dugo ni na Jake at Emma sa sinabi ni Samuel. Parang nasabi niya sa mga salita ang mismong bagay na gumugulo sa kanilang isipan sa loob ng ilang linggo. Anong magagawa natin? Tanong ni Emma na nanginginig ang boses sa takot. Sumandal si Samuel. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanila nang may matinding panginginig sa kanilang mga gulugod. Kailangan mong harapin ang espiritu ng direkta, sabi niya, ang kanyang boses ay may pananalig. Dapat mong ipakita dito na hindi ka natatakot, na hindi ka matatakot sa presensya nito. Nagpalitan ng nerbiyos na tingin sina Jake at Emma. Ang pagharap sa batang walang mata ay isang bagay na kinatatakutan nila, ngunit kung ito lang ang tanging paraan upang maalis ang kanilang sarili sa kanyang nakakabigla na presensya, kung gayon handa silang gawin ang lahat ng kailangan. Paano natin gagawin iyon? Tanong ni Jake, puno ng determinasyon ang boses. Ngumiti si Samuel, kumislap ang kanyang mga mata. Dapat kang magsagawa ng isang scenes, sabi niya. Tipunin mo ang mga taong malalapit sa iyo, ang mga susuporta sa iyo sa oras ng iyong pangangailangan. Sama-sama, maaari kang lumikha ng isang hadlang ng positibong enerhiya na magpapalayas sa espiritu. Tumango sina Jake at Emma, nagpapasalamat sa paggabay ni Samuel. Hindi pa sila nagdaos ng scenes noon, ngunit kung ito ang kanilang pinakamagandang pagkakataon na palayasin ang batang walang mata sa kanilang buhay, kung gayon handa silang subukan ito. Salamat, sabi ni Emma, puno ng pasasalamat ang boses niya. Salamat sa pagpunta mo sa amin. Tumango si Samuel, tumayo mula sa kanyang upuan at tinungo ang pinto. Tandaan mo, sabi niya, huminto sa pintuan para lingunin sila, mas malakas ka kaysa alam mo. May kapangyarihan kang malampasan ang kadilimang ito para mabawi ang iyong tahanan at buhay. And with that, wala na siya, naiwan sina Jake at Emma na mag-isa sa kanilang mga iniisip. Habang sila ay nakaupo upang pag-usapan ang kanilang plano para sa scenes, isang pakiramdam ng determinasyon ang bumalot sa kanila. Alam nilang mahaba ang kanilang daraanan, puno ng kawalang katiyakan at panganib,
Ngunit handa silang harapin ito ng direkta kung nangangahulugan ito na sa wakas ay makahanap ng kapayapaan. Kaya naman, nang magsimulang lumubog ang araw sa panibagong araw, naghanda sina Jake at Emma para sa pinakamahalagang gabi ng kanilang buhay. Nakipag-ugnayan sila sa kanilang mga malalapit na kaibigan at pamilya. Tinitipon sila para sa isang scenes na tutukuyin ang kapalaran ng kanilang tahanan at ang kanilang katinuan. Habang nakaupo sila ng pabilog sa kanilang sala, na napapalibutan ng mga kumikislap na kandila at ang malambot na liwanag ng buwan, naramdaman nila ang pagkakaisa sa kanila. Hindi sila nag-iisa sa kanilang pakikibaka, hindi na. Pagkasama nilang haharapin ang kadilimang bumabalot sa kanila sa mahabang panahon at magtatagumpay sa kabilang panig. At nang ipikit nila ang kanilang mga mata at magkahawak kamay, naramdaman nila ang pagdagsa ng enerhiya sa kanila, isang alon ng pagiging positibo at determinasyon na tila nag-aalis ng kadiliman sa kanilang kalagitnaan. At pagkatapos, tulad ng biglaang nagsimula, ito ay tapos na. Wala na ang batang walang mata. Ang kanyang kalagim-lagim na presensya ay natalo ng kapangyarihan ng kanilang pagmamahalan at pagkakaisa. Iminulat nila Jake at Emma ang kanilang mga mata at tumingin sa paligid ng silid, nakaramdam ng ginhawa na parang mainit na yakap. Nawala ang kadilimang minsang lumamon sa kanila, napalitan ng liwanag at kalayaang hindi nila naramdaman sa ilang buwan. Habang yakap-yakap nila ang kanilang mga kaibigan at pamilya, luha ng kagalakan na dumadaloy sa kanilang mga pisngi, alam nilang sa wakas ay nakatagpo na sila ng kapayapaan. Ang batang walang mata ay nawala, ngunit ang mga alaala ng kanilang pakikibaka ay mananatili sa kanila magpakailanman. Isang paalala ng lakas at katatagan na nagdala sa kanila sa pinakamadilim na panahon. At habang sila ay natutulog ng gabing iyon, ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Alam nila na sila ay lumabas mula sa mga anino na mas malakas kaysa dati, handang harapin ang anumang mga hamon sa hinaharap. Sumikat ang araw sa isang malutong at maaliwalas na umaga, na nagbigay ng gininto ang kulay sa bayan kung saan nakatira sina Jake, Emma at Lily. Ito ay isang bagong araw, isang bagong simula, at habang sila ay nakaupo para sa almusal sa kanilang maaliwalas na kusina, nadama nila ang isang pakiramdam ng pag-asa sa kanila tulad ng isang mainit na yakap. Ang mga pangyayari sa nakalipas na ilang linggo ay tila isang malayong alaala, na natabunan ng bagong tuklas na pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan na pumuno sa kanilang tahanan. Wala na ang batang walang mata, pinalaya sa kanilang buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanilang pagmamahalan at pagkakaisa, at determinado silang sumulong na iniwan ang kadiliman sa likuran nila. Habang kumakain sila ng kanilang almusal, hindi mapigilan nina Jake at Emma nang umiti sa isa't isa, puno ng pasasalamat ang kanilang mga puso sa mga biyayang ipinagkaloob sa kanila. Umupo si Lily sa pagitan nila, humahagikik at nakikipagdaldalan, ang kanyang kainosentehan ay palaging nagpapaalala sa kagandahan at kababalaghan ng buhay. Pagkatapos ng almusal, naghanda sila para sa susunod na araw. Bawat isa ay puno ng pakiramdam ng layunin at determinasyon. Si Jake ay nagtungo sa trabaho, ang kanyang isip ay nagpupuyos sa mga plano at ideya para sa hinaharap, habang si Emma ay nanatili sa bahay kasama si Lily, na ninanais ang pagkakataong gumugol ng ilang oras na may kalidad kasama ang kanyang anak na babae. Habang magkasama silang naglalaro sa likod bahay, hindi maiwasan ni Emma na mamangha sa simpleng saya ng pagmasdan si Lily na humahabol sa mga paru-paro at pumitas ng mga bulaklak sa hardin. Ito ay mga sandaling tulad nito na ginawa ang lahat ng mga pakikibaka at paghihirap ng nakaraan na tila hindi gaanong mahalaga, na nagpapaalala sa kanya ng kahalagahan ng buhay at ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa bawat sandali. Ngunit sa paglipas ng araw, ang pakiramdam ng pagkabalisa ay nagsimulang kumagat sa puso ni Emma. Hindi niya maalis ang pakiramdam na may kulang, isang bagay na kailangan niyang gawin para talagang sumulong. At pagkatapos, na parang sagot sa kanyang tahimik na mga panalangin, narinig niya ang isang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa kabilang panig ng bakod. Emma! Ikaw ba yan? Lumingon si Emma upang makita si Emma Ross Johnson, ang kanilang kapitbahay mula sa katabi, na nakasandal sa bakod na may magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Hello, Emma Ross Johnson, sabi ni Emma, ibinalik ang ngiti. Ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Saglit na nag-atubili si Emma Ross Johnson, na parang hindi sigurado kung paano sasabihin ang paksa. Hindi ko maiwasang mapansin na parang iba ang paligid dito lately, she said finally. Okay lang ba ang lahat?
Sandaling napawi ang ngiti ni Emma habang iniisip ang isasagot. Ayaw niyang mabigatan si Amras Johnson sa mga detalye ng kanilang mga pakikibaka kamakailan. Ngunit ayaw din niyang magsinungaling sa kanya. "We've had some challenges," maingat na sabi niya, na pinili ang kanyang mga salita ng may katumpakan. "Ngunit nalampasan namin ang mga ito, salamat sa suporta ng aming mga kaibigan at pamilya." Tumango si Amras Johnson, puno ng pag-unawa ang kanyang ekspresyon. "Natutuwa akong marinig iyon," sabi niya. "Pero kung kailangan mo ng kausap, alam mo kung saan ako hahanapin." Pinasalamatan siya ni Emma, nagpapasalamat sa kanyang kabaitan at pinanood si Amras Johnson pabalik sa kanyang sariling bahay. Nang mawala siya sa kanyang paningin, nadama ni Emma ang pasasalamat sa kanya, na nagpapaalala sa kanya ng kahalagahan ng komunidad at koneksyon sa oras ng pangangailangan. Sa panibagong pakiramdam ng layunin, ibinalik ni Emma ang kanyang atensyon kay Lily, determinadong sulitin ang oras na magkasama sila. Ginugol nila ang natitirang bahagi ng hapon sa paglalaro at paggalugad sa likod bahay. Ang kanilang tawanan ay pumupuno sa hangin ng saya at kaligayahan. Ngunit nang magsimulang lumubog ang araw sa panibagong araw, hindi maalis ni Emma ang pakiramdam na may kulang pa, isang bagay na kailangan niyang gawin para talagang sumulong. At pagkatapos, na parang sa kapalaran, nakarinig siya ng katok sa pinto. Nagtataka, pumunta si Emma sa pintuan at binuksan ito at nakita si Samuel na nakatayo sa balkonahe. May ngiti sa mukha at kumislap ang mga mata. "Samuel," sabi ni Emma, halata sa boses niya ang pagkagulat. "Anong ginagawa mo dito?" Humalakhak si Samuel, ang kanyang pagtawa ay mainit at nakakaakit. "Akala ko pa siya lako at tingnan kung ano ang lagay mo," sabi niya. "Ang tagal na nung huli tayong nag-usap, and I wanted to make sure that everything is okay." Nadama ni Emma ang malaking pasasalamat sa kanya habang pinapasok niya si Samuel. Madalas niyang iniisip ang tungkol sa kanya noong mga araw mula noong una nilang pagkikita. Iniisip kung ano na ang nangyari sa misteryosong estranghero na tumulong sa kanila sa oras ng kanilang pangangailangan. Habang nakaupo sila sa sala, nagsalin si Emma kay Samuel ng isang tasa ng tsaa at nagsimula silang maghabol, nagkukwentuhan at tawanan na parabang ilang taon na silang magkakilala. Natagpuan ni Emma ang kanyang sarili na nagbubukas kay Samuel sa paraang hindi niya kasama sa iba, na sinasabi sa kanya ang tungkol sa kanilang mga pakikibaka kamakailan at ang bagong nadama na kapayapaan na dumating sa kanila mula nang itaboy ang batang walang mata sa kanilang buhay. Si Samuel ay nakinig ng mabuti, ang kanyang ekspresyon ay nag-aalala habang hinihigop niya ang kanyang mga salita. Nang matapos siya, sumandal siya, ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya nang may matinding panginginig sa kanyang gulugod. "Malayo na ang narating mo," sa wakas ay sinabi niya. Ang kanyang boses ay malambot ngunit puno ng pananalig. "Ngunit may kailangan pa ring gawin." Bumilis ang tibok ng puso ni Emma sa sinabi ni Samuel. Pakiramdam niya ay may alam siya, isang bagay na makakatulong sa kanila na wakasan ang nakaraan at magpatuloy sa kanilang buhay. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya, ang boses niya ay halos hindi pa nabubulungan. Ngumiti si Samuel, kumislap ang kanyang mga mata. "May dahilan kung bakit nadala ang batang walang mata sa iyong tahanan," sabi niya. Isang dahilan na lumalampas sa ibabaw ng mga bagay, lampas sa kaharian ng karaniwan. Nakaramdam si Emma ng lamig sa kanyang gulugod sa sinabi ni Samuel. Noon pa man ay pinaghihinalaan niya na higit pa sa nakikita ng mata ang presensya ng batang walang mata. Ngunit hindi niya kailanman nailagay ang kanyang daliri sa kung ano iyon. "Anong ibig mong sabihin?" Muli niyang tanong, puno ng curiosity ang boses niya. Sumandal si Samuel sa upuan, seryoso ang ekspresyon. "Ang iyong tahanan ay isang lugar ng kapangyarihan," sabi niya. "Isang lugar kung saan ang tabing sa pagitan ng mga mundo ay manipis, kung saan ang mga hangganan sa pagitan ng buhay at patay ay lumalabo ng magkasama." Nanlaki ang mga mata ni Emma sa gulat sa sinabi ni Samuel. Hindi niya kailanman naisip ang posibilidad na ang kanilang tahanan ay maaaring maging anumang bagay maliban sa isang simpleng bahay, isang lugar na tirahan at bubuhayin ang kanilang pamilya. "Pero bakit tayo?" tanong niya, puno ng pagkalito ang boses niya. "Bakit bahay natin?" Nagkibit balikat si Samuel, may misteryosong ngiti na naglalaro sa gilid ng kanyang mga labi. "Ang ilang mga bagay ay lampas sa aming pag-unawa," sabi niya. "Ngunit naniniwala ako na ikaw ay pinili para sa isang dahilan, na mayroon kang isang tadhana upang matupad." Ang isip ni Emma ay tumatakbo sa mga posibilidad habang iniisip niya ang mga salita ni Samuel.
Noon pa man ay nakadama siya ng koneksyon sa kanilang tahanan, isang pakiramdam ng pag-aari na lampas sa pisikal na hangganan ng mismong gusali. Anong gagawin natin? Tanong niya sa wakas, puno ng determinasyon ang boses niya. Inabot ni Samuel at hinawakan ang kamay niya, mainit at nakakapanatag ang paghawak nito. Dapat mong yakapin ang iyong kapalaran, sabi niya. Dapat mong kunin ang kapangyarihan na natutulog sa loob mo at gamitin ito upang magdala ng balanse sa mundo. Nadama ni Emma ang paglakas ng enerhiya sa kanyang mga salita sa mga salita ni Samuel, isang pakiramdam ng layunin at determinasyon na hindi pa niya naramdaman noon. Alam niyang mahaba pa ang kanyang paglalakbay, puno ng mga hamon at balakid. Ngunit handa siyang harapin ang mga ito ng direkta kung nangangahulugan ito ng pagtupad sa kanyang kapalaran. Salamat, Samuel, sabi niya, puno ng pasasalamat ang boses niya. Salamat sa lahat. Ngumiti si Samuel, kumikinang ang mga mata sa pagmamalaki. You're welcome, sabi niya. At tandaan mo, lagi akong nandito kung kailangan mo ako. Habang papunta si Samuel sa pintuan, hindi napigilan ni Emma na makaramdam ng pananabik na namumuo sa loob niya. Wala siyang ideya kung ano ang hinaharap, ngunit alam niya na handa siyang harapin ito ng may tapang at determinasyon. Alam na may kapangyarihan siyang malampasan ang anumang hadlang na humadlang sa kanya. Habang pinagmamasdan niya si Samuel na nawawala sa landas, nadama ni Emma ang panibagong pakiramdam ng pag-asa na pinupuno ang kanyang puso ng kagalakan at pananabik. Alam niya na simula pa lang ito ng kanyang paglalakbay, ngunit handa siyang yakapin ito ng bukas ang mga kamay, alam niyang darating pa ang pinakamaganda. Wakas. Salamat sa pagsali sa nakakatakot na paglalakbay na ito. Kung nasiyahan ka sa pag-explore ng mga multo, urban legends at marami pang iba, paki-share at i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa aming channel at i-on ang notification bell. Hanggang sa muli.